The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it neither sees nor knows him. But you know him, because he remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see me, because I live, and you will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Naranasan niyo na po bang mag-isa? And I mean, yung matagal na panahon ng pag-iisa. Ano po ang pakiramdam? Malungkot po, di ba? Sapagkat hindi tayo nilikha ng Diyos na mag-isa. Pwede tayong mapag-isa, minsan-minsan, pero wag madalas. Sa maikli, pero hindi sa mahabang panahon. Hindi yan ang kalikasang bigay sa atin ng Panginoon. Siya mismong nagsabi, di ba? It is not good for man to be alone. Hindi kailangang mag-asawa kung hindi naman yan ang bukasyon. Basta mahalagay maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa, na meron tayong kasama. Kaya nga daw ang isa sa pinakamahirap na parusa sa mga nakabilanggo ay Bartolina. Yung sa loob ng ilang araw ay wala kang makakasama, limitado rin ang iyong maririnig o makikita. Nako! Mababaliw ka, hindi ka masasanay. O baka ikamatay mo pa yan. Sapagkat ang pag-iisa ay hindi bahagi ng ating kalikasan. Kahit na nga po yung mga hayop, maliit man o malaki, pansinin po ninyo, mas masaya, mas gusto nila na may kasama kaysa nag-iisa. Mas kumpiyansa ang mga elepante, sangayon sa pag-aaral, lalong-lalo na yung mga bata pa kapag sila'y naglalakbay ng may kasama. Mas ganadong humuni ang mga ibon kapag meron silang kasama. Tingnan mo ang sigla ng aso mo, ng pusa mo, kapag dumating ka na. Tayo pa ba na may isip, na nakaka-appreciate ng kasama? Mas lalong gusto natin ang may kasama. Gayon pa man, ang gusto natin ay hindi lamang basta yung may makasama tayo. Ang gusto natin ay yung maramdaman talaga natin na meron tayong kasama. Ayaw natin yung meron nga tayong kasama, pero hindi naman natin maramdaman yung pagmamahal, concern, at suporta nila. Di para ka rin nag-iisa. Mas maganda pang mag-isa ka, literally, pag ganon. At yun ay naiintindihan ng Panginoon. Yung basic nating pangangailangan na meron tayong makasama, at yung mas malalim nating pangangailangan na maramdaman natin na yung kasama natin ay kakampi natin talaga. Kaya nga sa Ebanghelyo, ipinipresenta niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasabay ng pagsasabi sa atin, hindi tayo mag-iisa. Hindi tayo mangungulila. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya'y sa atin magpakailanman, either physically, sapagkat gagamit siya ng mga bagay, ng mga tao, para iparamdam sa atin ang kanyang presensya. And of course, spiritually, upang kahit hindi siya gumamit ng iba,
at kahit hindi natin siya physically nakikita, ay maramdaman natin ang pagdamay, ang pagmamahal niya. Katulad ng sabi niya sa mabuting balita, siya'y sa atin at mananahan sa atin talaga. Now, dahil ngayon ay Mother's Day, hayaan niyo pong i-connect ako yung puntong ito sa mga nanay. Sapagkat sa palagay ko naman, hindi man lahat, majority sa atin ang mag-a-agree na ang mga nanay ay isa sa mga magandang patunay ng pisikal at spiritual na presensya ng Diyos sa ating buhay. Pwede nga nating sabihin, i-paraphrase natin yung minsang sinabi, God wanted to be everywhere, physically and spiritually. And so He created mothers. Lalo pat sakto, yung sinabi ni Jesus patungkol sa Espiritu Santo sa Ebanghelyo, advocate, patnubay. And an advocate basically means 4 things. First, someone who defends. Second, someone who comforts. Third, someone who guides. And fourth, someone who does not abandon. O diba? Ganyan ang mga nanay. Sa-isahin natin. Una, katulad ng Espiritu Santo, ang mga nanay is someone who defends. Ipagtatanggol tayo ng ating mga ina. Yes, kahit mali ka pa. Pero hindi para konsintihin ka, kundi para proteksyonan ka. Para hindi ka lait-laitin, saktan ng iba. Abay, sa loob ng 9 na buwan, inalagaan ka niya sa kanyang sinapupunan. Sinugal niya ang kanyang buhay. Nang iluwal ka niya. Maraming mga gabi ang hindi siya natulog para diretsyo ang tulog mo. Lahat halos ginawa niya para gumaling ka sa sakit mo. Para mapagtapos ka sa pag-aaral mo. Para maging maayos ang buhay mo. Tapos lalaitin ka. Sasaktan ka ng iba. Eh siya nga lalo na mga tunay na ina. Ngit-ngit, galit na sa'yo. Hindi ka masaling Tapos hahayaan nila, nasalingin ka ng iba. Nalaitin ka ng iba. Namurahin ka ng iba. O di ba't ganun ang Diyos? Sabi ng Diyos, no one can snatch you away from me. Walang makakakuha sa inyo sa akin. Ganun ang mabuting pastor sa kanyang tupa. He defends them. Ikalawa, ang mga nanay katulad ng Espiritu Santo ng Diyos is someone who comforts. Di ba kayo nagtataka? Iba ang yakap, comfort ng isang ina. Na kahit kinaiilangan natin minsan, lalong-lalo na yung mga kabataan dyan, yung kabut ka na lang kasi yayakapin ng nanay mo na nagbibiro lang o walang dahilan, yakap ko sa bunso ko, mama. Kinaiilangan mo yan, naiilang ka. Pero yan ang kakailanganin mo sa oras ng matinding problema ng buhay mo. Yan ang iyakap na hahanap-hanapin mo. Kasi hindi katulad ng iba ang iyakap ng isang ina. Nandiyan ang iyakap ng asawa, nandiyan ang iyakap ng kapatid, ang iyakap ng anak, ang iyakap ng kaibigan, ng boyfriend, ng girlfriend. Pero iba ang iyakap ng isang ina. Iba ang kapayapang na ibibigay ng yakap ng isang ina. At bakit? Alam niyo ang isa sa mga dahilan? Sapagkat yan ang yakap na unang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Yan ang yakap na pamilyar tayo. Yan ang yakap na una nating naging tahanan. Tandaan natin, 9 na buwan nila tayong inalagaan sa ating sinapupunan. Ang kanilang katawan, ang siyang una nating naging tahanan, safe zone, comfort zone,
Unang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Mula pa nung tayo nasa kanilang sinapupunan hanggang sa tayo maging sanggol. Kaya nga, kapag tayo lumabas mula sa sinapupunan, umiiyak tayo eh. Umiiyak tayo, bakit? Nawala tayo sa comfort zone natin. Sa mahabang panahon, ang naging comfort zone natin, nakasanayan natin, kapayapaan natin, yung pintig ng puso ng nanay natin. Yung boses ng nanay natin. Yung movement ng nanay natin. Yung temperatura ng katawan ng nanay natin. Yun ang naging safe zone natin. Kasama pa dyan nung sanggol tayo. Kaya nga, ang isang sanggol kapag umiiyak, itabi mo sa nanay, tumatahan eh. Kasi yun ang safe zone natin. Yun ang naaalala, yun ang nag-activate. Kapag tayo adult na at niyayakap tayo ng ating ina sa oras ng ating matinding problema, parang ang feeling natin, nasa sinapupunan ulit tayo, nasa safe zone ulit tayo, nasa comfort zone ulit tayo. At yun talaga ang gustong ibigay sa atin ng ating ina. O di ba't yan ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Diyos? Kapayapaan hindi tulad ng kapayapaan ng mundo, kundi yung kapayapaan niya na kahit marami kang problema, huwag kang mag-alala, yakap kita, save ka, akong bahala sa iyo. Ikatlo, at tulad ng Espiritu Santo, ang ating nanay is someone who guides us. Ginagabayan tayo. Kasi ayaw niya na mapahamak tayo. Yan ang dahilan kung bakit madalas sila yung maraming sinasabi. Dami lang sinasabi. Nawala yung cellphone mo. Tatanong mo, Nay, nakita niyo po ba yung cellphone ko? Ayun na naman eh. Nawawala na naman eh. Ikaw naman kasi pura rak eh. Kwarto mo lang, hindi mo maiayos, hindi ka pa naliligaw sa sarili mong kwarto? Pahalagahan mo yung gamit mo. E sino po yung mga gamit nyo? Huwag kang umaasa lagi sa iba. Hindi habang panahon may kasama ka. Bla bla bla. Diba? Ang tanong mo, Nay, nakita mo yung cellphone ko? Oo, o hindi lang yung sagot. Ang dami sinabi. Hindi dahil talagang madada siya, kundi dahil gusto niya na matuto ka, lalo pat nakikita niya na hindi ka talaga nakikinig sa kanya. Uulit-ulitin nga niya. Kahit napapagod na rin siya, sapagkat gusto niya na matuto ka. At alam din naman ng nanay na hindi habang panahon mo siyang kasama. Kaya inaagat na niya, sinasabi na niya ang lahat na dapat niyang sabihin. Para kahit wala na siya, maalala mo pa rin yung mga sinasabi niya. Na alam din naman natin, tulad ng mga sinasabi ng Diyos sa atin, ang mga sinasabi ng mga nanay natin, dumarating ang panahon sa buhay natin, napapatigil na lang tayo, natatahimik na lang tayo, at nasasabi natin, tama si ina, tama si mama, tama si lola, tama si mami. At higit sa lahat, ang isang ina, tulad ng Espiritu Santo, someone will never ever abandon us. Hindi tayo iiwan kahit kailan. Maging sino ka man. Para sa akin, perfect na perfect yung... Wait muna. Ito ay eksena sa Ilocos Norte. May nahuli sa bypass operation, droga. Isang anak. Ang eksena, makikita mo, nakaposas yung anak. Pero habang dinodokumentaryo siya ng pulis, habang may sinisiyasat pa yung mga pulis, at habang yung maraming mga tao, kapitbahay siguro, nakatingin sa kanya, silently, tingnan po ninyo ang ginagawa ng kanyang ina.
Alam ninyo, madalas kapag may ganyang eksena, ang comment ng mga netizen, patay na yan! Salot ng lipunan! Hindi na dapat binubuhay yan! Alam niyo, kung makikita yung mga comments dyan, konti lang yung makikita yung negatibo. Ang mas napansin ng tao, yung ina. Mas lumutang yung pagmamahal ng isang ina. Kaya parang nahirapan yung tao na husgahan yung anak niya. Sabi ko nga, kung makikita lamang natin ang Diyos na nakaakbay, nakayakap sa isang taong napakamakasalanan, hindi natin siya husgahan. At sabi ko nga rin, naisip ko, kung makikita natin ang Diyos, ano man ang ating kasalanan, ano man ang ating pinagdaraanan, gaano man katindi ang ating problemang naranasan na nakayakap sa atin, lalakas ang loob natin. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Well, we should. Kasi ganun talaga ang Diyos. Ang ganda nung caption dyan eh. Ang nakalagay na caption dyan, arrested but still her son. Arestado, pero anak ko pa rin ito. Makasalanan, pero anak pa rin ng Diyos yan. Ikaw, problemado ka, sa mata ng iba, loser ka, marami ng pangit na nangyari sa buhay mo, malala ang sakit mo, patong-patong ang problema mo, anak ka pa rin ng Diyos. Tandaan mo yan. At hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya kalilimutan. Mga kapatid, ipagpasalamat natin ngayon sa pagdiriwang na ito ang maraming mga pagpaparamdam ng Panginoong Diyos, ng Kanyang presensya sa atin. Dahil Mother's Day, pagpasalamat natin kung naging mabuting ina ang mga nanay natin. Kung hindi naman naging maganda ang karanasan natin sa mga nanay natin, kung hindi sila naging mabuting nanay sa atin, huwag tayong magtampo sa Diyos. Hindi gusto ng Diyos yun. Wala sa plano ng Diyos yun. Mananagot ang nanay mo doon. Pero ikaw, huwag kang lalayo sa Kanya. Sapagkat isa lamang ang nanay mo sa maraming pagpaparamdam ng presensya niya. Kaya nga sabi niya, di ba? Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Ito sana ang presensya at pagmamahal ng Diyos na ipagdasal nating maramdaman at ma-appreciate at ipagpasalamat natin ngayong sa banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible ang sa Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo Alam kong may magagawin ang samo ko. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat para sa aming ina na gumabay sa amin, nagtanggol sa amin, kumalinga sa amin, hindi kami iniwan. Hindi man ganito ang karanasan namin sa aming ina para sa mga anak na napabayaan ng kanilang ina. Tulungan mo kaming mas maniwala sa mas dakilang pagmamahal mo. Malimot
man ang inaanganak, hindi mo kami kalilimutan. Tulungan mo po kaming paniwalaan ng katotohanan ito, lalong-lalo na sa mga mahirap na yugto ng buhay namin sa mundong ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos sa katatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal ka ng Diyos, tandaan mo. Higit pa sa pagmamahal ng kahit sino, kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.